Mutual funds. Para ka sumakay sa isang bus, may driver at may kasama kang ibang mga pasahero. Di mo kailangan magmaneho pero dadaan ka sa tamang ruta papunta sa wealth. Diversified ang investments mo kasi sabay-sabay kayong nag-i-invest sa iba't ibang kumpanya. Ideal ito para sa beginners na walang oras mag-aral ng stocks pero gusto pa rin lumago ang pera nila over time. UITFs o Unit Investment Trust Funds. Katulad din ng mutual funds pero offered ng mga bangko. Ang pagkakaiba, sa UITF hindi ka bumibili ng shares kundi ng participation units. Pero in the end, same goal. Lumago ang pera mo habang nakarelax ka lang. Hindi mo kailangan bantayan araw-araw kaya swak ito para sa mga empleyado, OFW o kahit sino na gusto ng hassle-free na investment. Stocks. Dito ka nagiging part owner ng mga kumpanya tulad ng Jollibee, BDO, Globe o SM. Bumibili ka ng shares tapos umaasa ka na tataas ang value nito o magbibigay ng dividends. Mataas ang potensyal na kumita pero may risk din na malugi. Kailangan mo ng tiyaga, research at tamang mindset. Parang long-term relationship. Kung gusto mong hands-on at willing kang matuto, dito ka. ETFs or Exchange Traded Funds. Para kang bumili ng combo meal sa halip na isa-isang ulam. Isang investment na may laman ng iba't ibang top companies. Diversified agad sa isang bili. Pwede mo rin siyang bilhin o ibenta like stock kaya flexible. Maganda ito sa mga gusto ng exposure sa market pero ayaw ng masyadong micromanagement. Bonds o government securities. Ito ang para sa mga conservative mag-isip. Nagpapautang ka sa gobyerno o kumpanya tapos may fixed interest kang matatanggap. Mababa ang risk kaya mababa rin ang kita. Pero siguradong may balik. Ideal ito sa mga naghahanap ng stability lalo na kung malapit ka nang mag-retire o gusto mong ilagay ang emergency fund mo sa mas ligtas na lugar. Pag-ibig MP2. Underrated pero solid na option. Ito ay 5-year savings program na tax-free at usually mas mataas ang kita kumpara sa bangko. Backed by government so relatively safe din. Kung OFW ka, employed o freelancer na may extra savings, pwedeng-pwede to. Optional at flexible pa ang hulog. Ikaw ang bahala kung magkano at kailan. Real estate. Pumili ng lupa, bahay o kondo at hayaan mong mag-appreciate ang value niya over time. Pwede mo ring parentahan para may passive income. Ang catch, kailangan mo ng malaking kapital sa simula at medyo matagal bumalik ang puhunan. Pero kung long term ang tingin mo at marunong kang mag-manage ng property, good asset ito. REITs or Real Estate Investment Trusts. Parang real estate din pero mas accessible. Hindi mo kailangan bumili ng buong building. Bibili ka lang ng shares ng kumpanya na magmamanage ng commercial properties tulad ng malls, offices at condos. Tapos kikita ka sa rental income nila. Wala kang iisipin na maintenance, taxes o tenants. Sa maliit na halaga, parang may parte ka na ng Ayala Mall o BPO buildings. Franchising. Kung ayaw mong magsimula from scratch, ito na. May existing system, brand at support ka na. From food carts to laundromats, maraming options sa Pilipinas. Pero tandaan, kahit may system na, kailangan pa rin ng good location, hands-on management at tamang tao para magtagumpay. Ideal ito para sa mga gustong maging boss ng sarili nilang negosyo. Online businesses or e-commerce. Lazada, Shopee, TikTok Shop, yan na ang playground ng mga modern na negosyante. Mura lang magsimula at ang potensyal, malaki. Kailangan mo lang ng product, marketing skills at consistency. Kung masipag ka at marunong mag-advertise, pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. Mabilis din ang feedback sa market kaya madali mong makikita kung anong gumagana at hindi. Cryptocurrency. Digital gold daw pero sobrang volatile. Isang araw tumataas, kinabukasan bumabagsak. Kung papasukin mo ito, siguraduhin may sapat kang kaalaman. Hindi mo ginagamit ang pera sa savings at handa kang sumabay sa roller coaster ride. Hindi ito para sa lahat. Lalo na kung mahina ang loob mo sa pagharap sa risk. Kung nagustuhan mga video na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-comment mo na rin ang topic na gusto mong pag-usapan natin next time. Bye!